Nakalulungkot isipin ka, Coffee, na patuloy pa rin po ang sigalot dyan po sa Israel laban dito po sa Hamas. At marami tayong mga kababayan na naghahanap buhay dyan sa Israel ang apektado. Kaya ang utos po ng ating presidente, ni Pangulong Bongbong Marcos, na agarang bigyan sila ng serbisyo, bigyan sila ng financial assistance sa lalong madaling panahon. Kumbaga double time na para mabigyan ng livelihood assistance itong mga kababayan natin na nandiyan sa Israel na posibleng maapektuhan o naapektuhan na ng kaguluhan dyan. At kung babalik ito ng Pilipinas, importante na meron silang babalikan. And even ASEAN countries din ay nag-express na rin sila ng suporta para sa ating mga kababayan. Sa balitang ito, Ka-Coffee, ng Manila Bulletin din ito, Marcos wants aid livelihood assistance for Filipinos coming from Israel. Actually, may mga existing programs na tayo dito. Aktibo na itong mga programa na ito na ibinibigay sa ating mga repatriated OFWs, no, not necessarily only from Israel, pero from other countries din na apektado, no, ng mga conflict. Meron na po tayo nag-i-exist na programa dyan. President Marcos has ordered relevant government agencies to prepare for the reintegration of the Filipinos who will be repatriated from Israel, mainly by providing them with livelihood assistance. Iyan yun eh. Kasi ang ilang kababayan natin dyan, gusto man nilang umuwi na dahil sa sitwasyon dyan. Ang isa rin sa pangamba nila, paano pag-uwi namin dyan? Baka wala naman kaming trabahong pwedeng pasukan. Yan po ang pagtitiyak ng ating presidente na agad-agad may mandato siya sa mga government agencies, sa mga appropriate government agencies na bigyan ng livelihood assistance itong ating mga kababayan na uuwi dito sa Pilipinas. The President also directed agencies to prepare for, of course, the reintegration of Filipinos when they come home, which is a standard every time we repatriate Filipinos, he said. Yung reintegration dyan, syempre, may mga trabaho tayo. Halimbawa, itong trabaho na to, walang sapat na skills, no? Ang ating kababayan doon sa profesyon na yon. So, kinakailangan pumasok din dito ni TESDA, i-train itong ating mga OFW para magkaroon sila ng other options, no? Other jobs na pwede nilang pasukan. Of course, that includes the receipt of ayuda and financial assistance. Among the assistance that could be given to the repatriates is an action fund from the Department of Migrant Workers through its partnership with OWA. The DSWD will also extend assistance to individuals in crisis situation on top of education assistance to the children of OFW. Uy, okay ito ha. At least kahit papaano, hindi man ganoon kalaking halaga yan, pero kahit papaano mayroong manggagaling sa OWA, mayroong manggagaling sa DSWD, at mayroon din pong educational assistance para sa mga anak nitong apektadong OFW. Kahit papaano masasalba ito ng 1 buwan or 2 buwan yung Pilipino na repatriate. At siguro enough time na rin siguro itong 3 months para mag-retrain or mahanapan ng bagong trabaho itong ating mga kababayan na umuwi dito ng Pilipinas. According to the Vega, the Philippine Embassy in Cairo will send a team to the Gaza border to facilitate the repatriation of Filipinos once a humanitarian corridor is declared with the help of the United Nations. Ngayon, hindi pa eh. Actually, nagsisimula pa lang ang sigalot dyan eh. Diba? Nagkakaroon pa nga lang ng warning na likasin nyo na yung northern portion ng Gaza, no? Para kasi magsisimula pa lang ang offense nitong Israel. So, medyo matagal-tagal pa rin ito, Ka-Coffee, no? We are providing them funding to be able to rent transportation to bring them from the border to Cairo and to fly them to the Philippines. Itong 92. Medyo marami-rami din ito. He added that the country's embassy in Amman, Jordan is also in touch with the Filipinos in Gaza. Meanwhile, President Marcos directed the DFA to contact countries and also through the embassies in Manila to provide critical assistance in looking for Filipinos who remain unaccounted for and to help them out of Gaza. May mga kababayan tayo, Ka-Coffee, na nasawi na, no? 3 na ata eh sa recent count, no? 3 Pilipino na po ang binawian ng buhay dahil sa insidente na ito at nabigyan na rin po ito ng initial na financial assistance, no? Ang Kongreso si Martin Romualdez parang nagbigay ito ng tagpa 500,000 each, no, dito sa mga pamilya ng pumandaw na OFW, mga Pilipino na diyan po sa Israel, no, na biktima ng pag-atake o paglusob nitong Hamas. Sana maayos na, Ka-Coffee, kasi apektado tayo dito definitely, no. Paano ba? Kasi mukhang strong ang Israel, hindi kami titigil hangga't hindi kami nakakaganti. Yan ang parang basa natin dito, so medyo expect natin na medyo magtatagal ang krisis na yan. At kawawa yung ating mga kababayan dyan. At enough lang na tulungan
Ang problema, maapektuhan na naman tayo dyan. Parang gulo lang yan sa Ukraine, no? Nagtaas yung presyo ng ilang mga bilihin, damay din tayo dyan. So yun ang mahirap kapag ang ating mga produkto ay inaangkat din natin kasi yung presyo tumataas yan. Damay din tayo dito. Ang ating mga kababayan ay apektado rin. So ang ating panalangin dito ay masettle na ito in 1 year. Hindi kaya yun ng 1 year yan. Medyo matagal-tagal din yan. Pero who knows, no? Tingnan natin. Kailangan may mga intervention dito ng mga international organizations para kahit pa paano mapakalma itong sigalot na yan dyan sa Israel. Ramonito Corbeta, alam mo ka-coffee na sinisira ang unit team dahil sa mga DDS vloggers sumisira sa First Family Marcos at si Inday, hindi pinapaliwanag ang 125 million na papaano ginamit ng 11 days. Ramonito Corbeta, yes, valid din po yan. Isa yan sa mga napapansin nating nangyayari. Renzi, huwag na maghatol sa 1.6 billion ha. You know nothing, only chismis, sabi ni Josa Picache. Wala tayong kaaway dyan. Comment lang dyan sa comment section ka-coffee, no? Yung 1.6 ni Tambaloslos, busy nag-iimpake ng Malaya rice para sa maagang kampanya ni Tambaloslos. Matagal pa ang eleksyon ha. 2028 pa yan, pero yan yung mga issue ka-coffee ng mga lumulutang ngayon. Bella Aquino, nasa Austria. Happy viewing sa iyo. Hello ka-coffee from Vienna, Austria. Kumusta na ikaw? Ingat lang, Yenax. Maraming salamat sa iyo. Bella Aquino, dyan po sa Vienna, Austria. Sa lahat ng ating mga ka-coffee na nandiyan dyan po sa Austria, sa Europa, happy viewing po sa inyo. Wala ng unity, mayroon ng unity, bagoong Pilipinas. Bagong mambubudol, sabi ni Renzi. Sino ba yan, Renzi? Oy, ka-coffee, kung nasa Facebook po kayo at hindi pa rin po kayo naka-follow, hindi pa rin po kayo naka-like, yan, click lang po yung follow or like, libre po yan kay Gaudi Fegi Gahito. Happy viewing po sa inyo kay Joel Serrano. Shoutout po sa inyo, nandiyan dyan sa Facebook. Kay Renalyn Aquino, hello din po sa inyo. Kay Annie Kumagay, shoutout po sa inyo. Sanjay, happy viewing po sa inyo. Tess Perez, Annalyn Cristina Teodoro, kay Bob Macabeo, hello po sa inyo. At sa mga ka-coffee natin na nasa YouTube at hindi pa rin po kayo nakasubscribe, click lang po yung subscribe, alright? Nakaka 32 minutes na agad tayo. Ngayong araw po ng Sabado, ako'y pansamantala na munang magpapaalam sa inyo. Bilis ng oras ha. 3 topics yan, 32 minutes. Thank you for joining me this evening. Magkakaiba man tayo ng opinion, we have to respect one's opinion, no? Hindi man pabor sa inyo yung opinion na yan, ganoon din po sa amin, hindi pabor yan. We have to respect, no? And to be decent pa rin sa ating mga comments na binibitawan just sa comment section. Nora's Channel TV, hi ka-coffee, love watching you here in London. Take care always. May happy viewing sa inyo dyan sa London ha. Paano hindi babatikusin pati tatay niya? Sumali na, sabi ni Florina Salvador Granil. Gina Orpilla, maraming nanakawin. Kaya nag-uunahan, tumawag, halata ang mga magnanakaw daw, sabi ni Ma'am Gina Orpilla. Ma'am Cecilia Peña, good night everyone, good night. Maging mabait naman tayo sa ating kapwa. Paalam po sa inyo, bye-bye.